Naku po mga kababayan, impeachment case ni VP Inday Sara Duterte, mababasura na? Naku po, good news to kung sakali mga kababayan at posibleng matapos na? Naku po, dahil Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika. Bumoto ba ng yes? Maririlisan? Ako si Egay Irisen ng Caloocan, naninindigan, patuloy na lalaban sa Administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan ang katinoan. naku po mga kababayan, no? Grabe, punto por punto itong binatawang salita ni Kong Irize dito mga kababayan Di ba? Siguradong pamumulitika lang ang ginagawa dito ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong mga kababayan. Di po ba? Pambihira, pero bago po natin ipagpatuloy yan mga kababayan ay eto muna. Pakinggan muna natin itong si Kong Robert Nasal mga kababayan ng VH Party List. Eto, pakinggan natin ang mabuti kabayan. Wala po ako nakikitang grounds para i-impeach ang Vice President natin na binoto ng 32 million na tao na Pilipino. At eto muna mga kababayan, quick survey muna tayo mula kay Lakaw Bay FB page mga kababayan. Dahil sinasabi ng mga DDS haters na dito raw sa Visayas mga kababayan ay konti na yung mga taga-suporta ng mga Duterte. Diba? Nagbabaliktara na daw di umano. Utot nyo, di ba? Yan yung kanilang tilabay mind conditioning mga kababayan. Di ba? Naalala niyo yung sinasabi ni Lovely Granada mga kababayan? Na yung mga taga-suporta raw ni Pangulong Duterte at ni VP Sara sa mga Duterte mismo ay naku po, bumaliktad na raw. Eto, pakinggan natin tong survey mga kababayan kung bumaliktad na nga ba sila. Sara Duterte? Oo. Nga naman? Karon mawa ng mga tulisan, mga dikadik. Para matagapalapda na to ang interview. Sakto. Unsa? Duterte, palapda na to interview. Kaya mamat yung tumulipay. Sara kay taga Danau. Oh, kay taga dinhi ni kagikan, taga dinhi yang amahan. Inarko pa na siya pagka-presidente, wala presidente na taro siya. Bumalik nga, Sara lagi ako. Danau, Sara man eh. Para. Ang Danau, Sara ni Duterte ni diri. Baluarte. Taga diri gina. Oh, iyang papa, taga diri. Kumudaw gini si Sara Bosing main tagi lang Yagis Bala, hiluan ng drugs. Kay Yagis Bala daghang madamay. Dai na sila madakpan nga 100 kilos. Di panghiluan ipanglapay pa ng ang mga kunray. Wa na mingon ang akong anak dili to adik na no man to. Yung ingana niya pamagi, makita nimo kung maayo kag psychologist sa imong munahuna sa imong galingon makasayko gid ka sa katao. Kung unsay maayo pamagi. Kaya na nga no, pareha na good may babae. Kunya ang babae maluluyon ba ya? Kunya makuha sa mga pobre. Muna yung sakto. Kaya na nga no, kung dato kadaan na di ka maayo mo ka sa mga pobre, hindi mo hindi maayo. Amo Sara mo tanan. Sara. Alikto ka kay mga atong pamagay mga adik. Mga adik pa. Wala lugos pa mo. Mo nino ang tingog sa Danau, Sara Duterte. Sulit ang Danau sa Duterte. Pinakasulit. Kaya taga diri ilang kaliwat. Sulit gid ang Danau. O di ba mga kababayan? Nasaan na yung ipinagmalaki nila na yung dyan sa Visayas ay tila ba'y bumabaliktad na yung mga taga-suporta ng mga Duterte kabayan? Diba? Pambihira talagang minamind conditioning nila mga kababayan yung mga tao, no? Tila ba'y pinagluloko nila? Diba? Pambihira. At eto na nga po mga kababayan, no? Impeachment case laban kay VP Sara mga kababayan ay posibleng hindi matapos ayon yan kay Miss Malu Tikia mga kababayan. Ako po, eto, pakinggan natin ng mabuti mga kababayan. Ano po sa tingin nyo ang magiging balakid or hadlang kung sakaling hindi nila makuha yung 106? Bakit po?
Nako. Well, pag hindi nakuha yung 106, yung 60-day constitutional ground. Kasi kailangan mag-decide ang Kongreso within 60 days. Okay. Yun yung linagay ng konstitusyon para matapos yung impeachment. So, tapos may dumadating na naman na CNG adjournment. Ricky, alam mo yan, yung CNG Opo. adjournment Yes, ng ma'am. Vacation, oo. parang June, di ba? June po. June, tapos mahaba na yan. Ang balik na 30 July, sa ng July SONA. para sa SONA. Oo. So makikita mo, yun yung mga triggers na matatapos ba nila yung decision within 60 days. Ang sense ko dyan, hindi kaagad kahit na sinabi ni Senate President Toto na ang forthwith niya the following day. Maraming pending na kaso sa Supreme Court. Kailangan madesisyonan bago sila mag-hearing, no? Pwede sila mag-hearing, habang nag-hearing, i-hold nila in abeyance yung decision katulad sa COA. Hindi naman final yon. Katulad sa AMLAC, Yes. diba? Tinaas na yon sa House, sa Supreme Court, katulad ng testimonya ni Madriaga. So, maraming pending na tingin ko yung 60 days malalampasan at dahil doon hindi matatapos ang impeachment. Yun, nako po mga kababayan. What a twist, So Miss Malu, just to clarify, just to make sure that I understood you, if Congress doesn't muster the 106, kailangan aabutin pa yan ng 60 days para po... Hindi, ang dalawang 60 days yun eh. 60 days upon referral, yung complaint, at saka 60 days ng trial. Okay. Yun yung sa Ligang Batas. Klarado na may definite na period para tapusin yan. Kaso, andyan na naman ang CNG adjournment, katulad nung dati. Di ba ang issue, pwede bang tumawid? Ang isang kwan to the next regular session. So, maraming issues. Pero, ako, sa House, yung 106, depende yon sa quorum. Ang ginagawang strategy dyan, hindi nag-a-adjourn, nagsususpend. Kaya nakita nyo, simula Lunes hanggang kahapon, suspension lamang para umiikot dun sa adjournment. Ngayon, pag kunyari, nagbotohan, tapos may tumayo, Mr. Speaker, I ask for a quorum call. Pag nag-quorum call at wala kang 160, hindi ka makakapagbotohan ng 106. So maraming mangyayari sa plenaryo na yung mga batikan sa legislative rules might probably invoke that. Pero ako gusto ko nang matapos sa House at mag-trial. Ayun. You're in favor, ha? Gusto niya umakyat sa Senado. Sa Senado, nang matapos na kasi kung makikita mo, pag kinumpare mo yung first impeachment at itong second impeachment, may consistent na legislators na pumirma tapos ngayon sponsor nitong committee report. Meron pa ring isang balita, pirmahan na lang daw. Hindi pwede yon dahil base sa ruling ng Supreme Court, kailangan magbotohan sa plenaryo. Bagong botohan na naman. Nako po mga kababayan, no? Paano na yan mga kababayan? Kung hindi matapos. Nako po. Malaking problema na naman to. Lalong-lalo na kina Kung Luistro mga kababayan, no? Kaya nga, anya ni Mamalu, Tikia mga kababayan ay mabuti lang diretso na to sa Senado mga kababayan para naman magkaalaman na talaga. Di ba? Kasi alam naman natin na simulat sa pool pa ay itong si BP Inday ay paniguradong mananalo to mga kababayan. Di ba? At eto pa po mga kababayan, pakinggan naman natin si Kong Marcoleta mga kababayan, no? Na itong impeachment ni BP Sara ay nako po, mababasura. Nako, eto, pakinggan natin kabayan. Sa tingin ko,
gagawin nila ang kanilang ang lahat ng kanilang makakaya para mai-transmit to sa Senado. Yes po. Pero ang akin lang, pag mahina yung complaint, baka mabasura lang yun doon. Baka walang kahihinatnan yung complaint na yan. Dapat dito pa lang sa Kamara, malakas na yan. Pag dito, questionable na yung reklamo, yung complaint na yan, I doubt if it will survive the scrutiny of the impeachment court. Kung unahin ko itong issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay naprobahan na nga ng House Committee on Justice. Sa tingin ho ninyo, ilang araw bago po ang nakatakdang botohan sa Mayo 11, may sapat na ho bang bilang ito para umusad itong impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Nako po, yan ang magandang tanong mga kababayan, no? Kasi alam naman natin na itong si Kong Marcoleta ay talagang masugid tong taga-suporta ni BP Sara, kababayan. At syempre, alam din ni Senator Marcoleta, mga kababayan, no, yung galawan dyan sa loob ng Kamara, mga kababayan. Kaya pakinggan natin kung ano ang isasagot dito ni Kong Marcoleta, kababayan. Hindi ko pa masabi, Edmar, no? Kasi... Jade po, Jade. Jade, kasi may mga nagpapahayag na nagtatawag ang House leadership na sinasabi nila kapag sila iboboto, yung mga projects nila i-hold. Naku po, mga kababayan. Same yan sa nangyari dito sa congressman sa atin, mga kababayan, na may naririnig din tayong ganyan. Na kung baga namumblema daw yung congressman dito, kabayan. Kasi pag pumirma siya ng no to impeachment BP Sara, ay naku po, yung sinasabi ni Kong Marcoleta, yun yung kanyang malaking problema ngayon, mga kababayan. Pambihira naman, oh. Yun ang sabi. Hindi lang yung mga infra projects nila, kundi yun, mga soft projects daw. Pati mga medical assistance nila, AICS, ay magiging apektado. Kaya sila ay talaga nag-iisip kung talaga ba silang boboto ayon sa kanilang konsensya o sila ay talagang magpapapilit dun sa ninanais ng leadership. Opo. May mga kumakalat sa social media, Kong. Hindi ko alam kung monitor mo na may 15 kongresista ata ang nag-withdraw di umano na sumuporta dito nga sa resolusyon kaugnay nga dito sa impeachment ng Vice Presidente. Gaano ito ka totoo, Kong? Oo nga, nakakita ako ng draft committee report or draft resolution na pinatatanggal yung 15 original signatories. May katotohanan yun na talagang may mga nagdalawang isip na lumagda dyan sa committee report na yan. No. At yun nga talaga. Sabi naman ng iba, we already secured more than 106 votes, sabi nila. Pero hindi ko alam. Hanggang sa ngayon, baka ongoing pa yung mga negosasyon, kumbaga, dyan sa Kamara. Opo. Sa inyo pong personal na pananaw, ano ho ba ang mabigat na issue na dapat timbangin, no? O dapat tingnan ng mga mambabatas bago po sila bumoto, paborman o hindi dito nga sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Sa akin naman, kung matibay yung complaint na yan, kung talagang busog sa ebidensya, dapat hindi na kailangang takutin pa o puwersahin ang mga kongresista na wag bumoto. Kung talagang kung talagang smoking gun ika nga yung complaint, wala na dapat sapilitan. Hindi ba? Ang lumalabas parang meron pang ganyang mga negosasyong nagaganap.
Eh kung overwhelming naman ang ebidensya, eh bakit kailangan pang may ganun? Meron pang mga pakiusapan na nangyayari. Eh kasi kung alam nila sa sarili nila na hindi. Kaya mga kababayan, yung ating Kong Sandro, di ba, na di umano'y mag-aano mga kababayan, magbibigay ng milyong-milyong salapi mga kababayan para lang bumoto para ma-impeach si BP Sara. Di po ba mga kababayan? Sabi yan kung pulong mga kababayan ha? Di ba? Di ba? Oo. Opo. Pero ngayon ba Kong dyan sa Kamara, marami na bang naglilipatan at ano naman ang palagay mo doon sa itong naging pahayag po ng NUP kamakailan na hindi sila susuporta kapag walang sapat na ebidensya dito nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga issue din na o may mga balita na nagsisimula ng nagsilipatan yung mga mula sa ibang partido tulad na lamang itong Lakas, CMD papunta sa NUP. Ano po yung nagiging sitwasyon dyan sa loob ng Kamara, Kong? Eh ako nga, Jade, ako'y hindi halos lumiban sa mga impeachment proceedings at hearings. Tama ka ba yan? At naobserbahan ko na yung complaint na yon, pinutuhan nila na sufficient in form and substance at merong alleged sufficient grounds, sabi nila. Pero nung ito'y pinagbotohan nila, wala pa palang ebidensyang naka-attach. Doon pa lang sa hearing, doon pa lang nila hiningi yung mga ebidensya. Hindi tama yung gano'n na isinumite mo na yung complaint, wala pa palang nakalakip na ebidensya. Doon pa lang sila maghahanap sa impeachment hearings. Tapos yung mga nagsalita doon, hindi naman naka-attach sa complaints. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Kong, talagang tutuluyan ito? Matutuloy itong marami ang papabor at uusad yan patungo sa Senado? Sa tingin ko, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mai-transmit to sa Senado. Correct. Pero ang akin lang, pag mahina yung complaint, baka mabasura lang yun doon. Baka walang kahihinatnan yung complaint na yan. Dapat dito pa lang sa Kamara, malakas na yan. Pag dito, questionable na yung reklamo, yung complaint na yan, I doubt if it will survive the scrutiny of the impeachment court. Opo. Bago ko ipasa kay partner Admar, kung ang kabilang kampo ay, alam mo na, nakikipag-usap doon sa iba pang mga kongresista na sumuporta pabor sa impeachment, sa grupo naman po ninyo, meron din ho ba kayong mga kinakausap at kinukumbinse, hinihikayat na dapat wag nang ituloy, wag nang pagbotohan, dapat manindigan sa prinsipyo at para sa bayan? Parang ganun po, Kong? Personally, I do not campaign or lobby for it. Pero may mga nagtatanong lang naman. Sabi nila, sa distrito ko, overwhelming, ayaw nila ng impeachment kay BP Sara. Tama. Pero siyempre, ako ang kumakatawan sa aking mga constituents, anong dapat kong gawin. Sabi ko, sundin mo ano yung sinasabi ng constituents mo. Dapat to, conscience vote, hindi yung dahil ikaw ay nadala sa panggigipit, sa pananakot, o sa kung ano man pang-iipit na gagawin sa'yo pag ikay bumoto ng yes. Dapat maliwanag na it should be a clear conscience vote. Hindi dahil sa meron lang nanakot sa'yo or nanggipit. Tama. Na i-hold ang iyong mga proyekto. Opo, Congressman, magandang umaga, si Admar po ito. Maaari din po bang kinukonsidera o tinitingnan
na inaamoy din ang kasi may petisyon laban po dito sa impeachment, no, diyan sa Korte Suprema. Maaring kinukonsidera din ba nila ito na timbangin kasi baka pagboto nila kung hindi naman matutuloy, mas lalo silang may ipit dahil mareresbakan din sila talaga ng mga supporter ni Vice President Sara Duterte po. Ayun nga, kailangan timbangin nilang mabuti. No, kasi lalo na kung yung distritong kinatatayuan mo ay predominantly Duterte, it will really affect your candidacy come 2028. Kaya dapat pag-isipan lang mabuti. Not only that, yung merits talaga ng complaint, dapat talaga pag-aralin lang mabuti. Tama. At mahirap kasi yung complaint na lalagyan mo lang ng laman pero na-file mo na yung complaint. So hindi pwedeng ganun dapat talaga tama yung sinasabi ni NUP President Ronnie Puno na kailangan a complaint should be backed by strong evidence. Pero kung naghahanap ka pa lang, naghahagilap ka pa lang sa hearing, doon pa lang it's an indication na talagang mahina ang iyong complaint. Opo, pero ito po ba ay paglabag din po sa ethics ng isang kongresista po, Kong? Kasi naalala ko dati, nung unang hain po ng impeachment, maraming mga bumoto. Pero marami din pong nagsilabasan ng mga videos during campaign na nagpapaliwanag sa kanilang mga constituents kung bakit sila na bumoto pabor sa impeachment. Kasi baka mawalan sila ng pondo nga. So, ibig sabihin, hindi sila bumoto dahil sa merito ng kaso o naniniwala silang nagkasala ang pangalawang Pangulo. Una-una pa lang, Edmar, mali na yung yung papakialaman mo yung release ng pondo. Kasi binawal na yan ng Supreme Court sa dun sa PDAF ruling nila. Yung tinatawag na post-enactment. Pag yun ay lumabas na sa GAA, pinirmahan na ng Pangulo, at meron ng nakalagay doon kung saan nakalaan ng pondo, dapat di mo na pinakikialaman. Kasi yun yung tinatawag na post-enactment. Pagka lumabas na ang GAA, wala ka nang pakialam doon. Kung ano ang nakatakda na kalalagyan ng pondo na yon, hindi mo na pwedeng galawin yon o ihinto ang pag-release nun kasi unconstitutional yon. Post-enactment ang tawag doon. Unlawful ang pakikialam mo sa pondo kapag ito ay lumabas na sa GAA. Doon pa lang may mali na hino-hostage mo yung pondo para pang-arm twisting mo. Pambihira talaga mga kababayan, di ba? Iba talaga yung galawan nila mga kababayan, no? Kasi wala lang maibibigay maleta mga kababayan, tila may ubus na Di ba? Kaya ngayon, yung budget mga kababayan, yun yung pinupunteriya nila. Na kapag pumirma ka, ay naku po, lagot ang mga kadistrito mo. Wala silang mapapala sa'yo. Kasi walang ibibigay na budget mga kababayan. Di ba? Pambihira talaga. At eto na nga po mga kababayan, pakinggan natin itong banat ni Kong Irise mga kababayan na diretsahan niyang si Luistro at si Marcos Jr. na walang moral ascendancy mga kababayan ang House para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Nako po, eto, pakinggan natin kabayan. To defend my integrity against criticisms on my stand, not to participate in this Congress's impeachment process. Yun. The gentleman from Caloocan is 10 minutes. Thank you, Mr. Speaker, my dear colleagues. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Why? Why? Number one, Yes po. the process beginning
The 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs Nako. to cooperating legislator Yun ang in kabayan. the 19th Congress. Yes po. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, Nako. Ito who na. resigned and left the country. Nako. Nakapagdududa Tama. dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa Tama mga kababayan, no? Di ba yung first impeachment ni BP Sara mga kababayan ay tila ba'y, di ba sila Saldico yung may pakana noon mga kababayan. Pero ngayon, tumakas na mga kababayan. Di ba? Tapos itinuloy pa rin nila yung impeachment kay BP Sara mga kababayan. Kahit na yung mga sinasabi noon ni BP Sara na nasa 2 higante lang ng kamera yung budget dyan mga kababayan, di ba? Na kay Saldico at Martin. So tama si BP Sara mga kababayan, di ba? Eto na, lumabas na ngayon, di ba? Di ba? Yung una pa niyang sinabi ni BP Sara ay si Saldico ay grabe. Grabe yung putak niya mga kababayan kay BP Sara noon, di ba? Di ba? Sila Kimbo mga kababayan. Naalala niyo pa? Yun mga kababayan, di ba? Tapos eto na. Di ba? Kaya, grabe, punto. Kuha mo. Kung irise, yung dapat mong ibuelta dyan sa kanila. mga alokasyon na nadala sa mga flood control at anomalous projects. Tama. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Correct. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, at marami pa rin mga aktibo ngayon, in particular in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. Pambihira. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes? Maririlisan? Yun! Yung bang bumoto ng no? At yung mga abstain? Maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Yun. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, Yun. COA at Yun mga kababayan. Binanggit na ni Kong Irise mga kababayan na yung mga institusyon na dapat ay neutral. Pero ngayon, tinatarget yung mga pabor kay BP Sara Duterte mga kababayan. Di ba? Ang bihira. COA. Ano pa?
AMLA. Ano pa? AMLAC. Oh, AMLA. AMLA nga, kabayan. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, tulad ko, na bumabatikos, Ito na. paano kung gusto kong patahimikin? Gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Yun lang, kabayan. Baka magulat pa tayo. Maulit ang kasaysayan. Magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Naganap na ito. Martial law, ma'am. Nagmalabis. Bihira. Si Pangulong Duterte, maraming inapi. Katulad ni Congresswoman Laila de Lima. Ako, dahil ako ang kauna-una ang nagsalita laban sa war on drugs, tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Ginipit. Spalit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa ganitong sa kasalukuyang administrasyon, gawin ito sa mga kalaban niya rin? This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po ako natatandaan sa 5 kongreso na dinaluhan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang. Dito sa Justice Committee. Naku po. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte. Sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, magmamalabis tayo para apihin siya. Kung gagawin natin yon, anong kaibahan natin kay Duterte? Di parang si Duterte din tayo. We cannot be loud against the Duterte, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up of corruption that cause our country and people economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers, and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ng husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Egay Risen ng Caloocan, nanindigan nung EDSA 1, nanindigan nung EDSA 2, lumaban kay Duterte sa war on drugs, 40 taong lumaban sa mga political dynasties, lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas, patuloy na lalaban sa Administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan ang katinuan. Maraming salamat po. Naku po mga kababayan, no? Iba din to kung bumira itong si Erice, mga kababayan, di ba?
At mga kababayan, di ba, nagpahayag na rin itong si Kong Irize na yung presidente na gusto niya ngayong 2028 ay walang iba kundi si Mar Rojas, mga kababayan. Which is, nasa kanya na yan, mga kababayan. Pero hindi. Yung Mar Rojas na yan, mga kababayan, may ano rin yan, mga kababayan, di ba? Mga anomaly. Di ba? Pero wala pang masihigit kay PP Inday ngayong 2028, mga kababayan, tatatakbong Pangulo. Di ba? Kahit si Madam Leni pa yan, or di ba may inuugnay ngayon bago yung mga Tulfo, mga kababayan? Raffy? Tulfo? Hindi. Wala din yan, mga kababayan, di po ba? May Madam Leni, wala rin. Riza, wala, mga kababayan. Ang sa atin lang ay ipag-pray na si BP Sara, mga kababayan, ay nasa mabuting kalagayan talaga. Di ba? Bigyan pa siya ng kakaibang lakas para malagpasan tong bagyong naranasan niya, mga kababayan. Di ba? Hanggang dito na lang po. Anong latest? Maraming salamat po sa inyong suporta. Huwag po kalimutan ninyong mag-like po sa ating mga video, mga kababayan. Talagang maligaya na tayo dyan. God bless you po. Saludo po. Maraming salamat.